Kamustahin naman natin ang pagpapaabot ng tulong ng DOLE para sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Cordillera. Makakasama po natin ngayong araw si Sir Nathaniel Lacambra, ang Regional Director ng DOLE Cordillera Administrative Region. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, kasamang Audrey, at magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapasubaybay sa inyong programa. Okay, sir, sa assessment po na ginawa ng inyong tanggapan, ilang business establishments po sa Cordillera ang naapektuhan ng lindol at ilang po rito ang kabilang sa micro, small, and medium enterprises? Well, sa Cordillera, marami tayong mga establishmento na apektado basically no pagkatapos immediately after ng lindol. Subalit napag-alaman namin na karamihan ng mga establishmento na nag-ooperate sa business establishments na nag-ooperate sa probinsya ng Abra ay merong 21 establishments na hanggang ngayon ay sarado pa rin at ang kanilang mga empleyado ay umaabot sa 426 workers ay wala pa rin trabaho. Kaya pumapasok po ang Department of Labor and Employment para ayudahan sila, bigyan sila ng tulong. Well, ilan po kaya ang mga na-displace na mga empleyado dahil dito sa may pagkasara ng mga establishmento? Not less than 426 na formal sector workers tayo. Kaya lang, meron tayo tinatawag na mga informal sector workers, ng ating mga fisher folks, ng ating mga farmers, tsaka yung mga iba pang mga kababayan natin na hindi makapagtrabaho dahil sa nangyaring lindol doon sa Abra at dito sa buong Cordillera. Okay, sir, ilan po kaya sa kanila yung nabigyan ng emergency employment? Well, sa Department of Labor and Employment, dahil marami, nagdagsa po kasamang Audrey ang tulong, lalong-lalo na sa probinsya ng Abra, nagdagsa ang tulong kaya pinipili na lang namin dahil meron namang limitasyon sa ating pondo. Ang matutulungan ng Department of Labor and Employment sa tupad ay 4,625 workers. Although, patuloy na tumutulong ang Department of Labor and Employment through this SPES na meron ng 571 na SPES participants sa probinsya ng Abra. Sila ngayon ang nagre-repack ng ating mga relief goods. Sila na rin nagdi-distribute ng ating mga relief goods. At sabay pag nag-distribute sila na rin ang mga nag-profile ng ating mga prospective na beneficiaries sa ating tupad program. Okay, sir. May kaugnayan po dyan yung katanungan ng ating kasamaan sa media na si Sam Medinilla ng Business Mirror. Ilan na daw po kaya yung total numbers ng mga naapektuhan ng lindol sa Abra at nabigyan ng tulong sa pamamagitan po ng tupad? Magkano daw po ang total budget ng DOLE CAR para sa nasabing programa? Sa budget ay na-advisean ako ng ating central office na meron silang ibababa na 50 million pesos for the rehabilitation on tupad sa ating probinsya na Abra at yung probinsya ng Cordillera. Ang actually na na-release ngayon is 25 million pondo to cover. Sabi ko, i-focus muna natin to 25 million dun sa Abra dahil sila ang hardest hit. At yung susunod na tranche na pag-release ng Central Office ay bibigyan na rin natin yung ibang probinsya na hindi masyadong tinamaan. Kagaya ng Mountain Province, although sa tingin namin hindi masyado sa infrastructure, sa mga buildings ang tinamaan, pero naghihirap din yung ating mga kababayan doon dahil ang mga kalsada ay sarado. So hindi sila makabiyahe ng kanilang mga produkto. As far as Abra is concerned, naumpisahan na namin na mag-disperse ng 8 of the 21 million, 8 million na na-disperse namin as of yesterday afternoon. As early as July 29, tumakbo na ako sa Abra para ibigay na itong mga ayudang ito at kagabi lang ako nakabalik dito sa Baguio City para sa interview na ito
At pagkatapos nito, babalik ulit ako sa Abra para mailatag natin lahat ng mga ayuda na ibibigay natin sa ating mga kababayan doon. As far as beneficiaries are concerned, nabanggit ko kanina, sa TUPAD is 425, sa SPES 571, ongoing na ito. Yung GIP, meron tayo sa buong Cordillera, 66 na government interns. Yung mga anak ng mga nasalanta ng Lindol na qualified under the government internship program, ay kukunin natin for a period of 3 to 6 months na magtrabaho sila as government interns. Meron din kaming tie-up with the Technical Education and Skills Development Authority na tinatawag natin na Training Cum Production. Yung mga nasiraan ng bahay, kung gusto nila, i-train ng ating TESDA para mag-reconstruct ng kanilang bahay in the form of carpentry skills. At yung ating Department of Labor naman and Employment ay magbibigay ng kaukulang tools para magamit nila sa kanilang pag-restore ng kanilang mga tahanan. These are in the works. Aside from that, meron tayong nilaan na 5 milyong piso para sa livelihood opportunities ng ating mga kababayan dun sa Abra na pinakasanasalanta. Okay, sir. Para po sa Yun mga... po ang Yes, sir. Para po sa mga interesado at kaalaman ng publiko, lalo na sa mga kababayan po natin sa Cordillera, sino lang po ba yung maaring mag-avail ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged o displaced workers o TUPAD program? Ano ring trabaho po ang kailangan nilang gampanan at magkano po ang kanilang maaring sahurin? By the term alone, displaced, disadvantaged workers, ayun ay yung mga nawalan trabaho dahil sa sakuna, yung hindi muna makapagtrabaho dahil sa sakuna. Gaya ng ating mga farmers, nandun ako sa Tinec, Abra kahapon, isa sa pinakamalayong bayan ng Abra, halos Apayao, Kalinga boundary na yan. At sinabi nila, ang diferensya sa kanila, ang hirap nila ay nasira yung kanilang mga in the meantime na nagre-restore sila ng kanilang kabuhayan, binibigyan natin ng temporary employment through TUPAD. To qualify for TUPAD, wala namang talagang stringent na requirement except that makikita na talagang disadvantaged or displaced worker ka at ikaw ay nangangailangan. Ang qualification lang dyan ay isa lang muna sa bawat pamilya para ma-distribute naman yung benepisyo sa lahat halos ng ating mga pamilya na naapektuhan. Kung susumahin, ang requirement lang na gagawin ng ating mga kababayan ay mag-submit ng kanilang ID, ma-establish ang kanilang identification, personality, and residence, at lahat na ay gagawin ng ating mga local government units at ipapasa sa atin for actual program implementation. Dinadaan natin sa local government units dahil sinabi nga ng ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. nung nandito siya sa Abra na lahat ng national government agencies ay huwag didiretso sa ating mga nasalantang mga kababayan. Dapat lahat ng national government agencies ay dumaan sa local government units para hindi magdagsa sa isang lugar lang yung mga ayuda, kundi tamang may distribute sa lahat ng mga nangangailangan sa mga local governments. Okay, sir. Bukod po sa emergency employment, may mga programa pa po bang i-roll out ang DOLE para tulungan na makabangon ng ating mga manggagawa mula sa epekto ng lindol? Well, kung talagang mabarapatin ang ating leadership, hindi pa natin sigurado yan. Pero yung sa pandemic assistance natin, may tinatawag tayo noon na CAMP, yung COVID Adjustment Measures Program.
tinitignan natin, ini-identify natin through yung ating sinasabing Employers Month Report. Kung po pwede sana mag-propose tayo ng similar program ng camp nung panahon ng COVID, nung kasagsagan ng COVID, siguro gawin natin earthquake adjustment measures program para yung ating mga kababayan na nasa formal sector na naapektuhan ay mabigyan ng kaukulang ayuda. Aside from that, we will also request for an increase in our funds for livelihood kasi mas pangmatagalan ng konti yung ating economic activities pagka livelihood ang gagamitin nilang channel para mabigyan ng tulong. Kasi kung yung tupad is temporary employment lang ng 10 days or to 15 days hanggang 90 days at magsusweldo sila ng 380 per day. Although, ang ganda doon, mayroon na rin silang accident insurance, lahat ng participants natin, not only for the duration of the TUPAD program, kundi for a period of 1 year. Aside from that, binibigyan din natin sila dahil ang Department of Labor and Employment ay may mandato on occupational health and safety, kaya binibigyan natin sila ng personal protective equipment habang sila ay nagtatrabaho. Okay sir, mapunta naman tayo sa inyong operasyon. Kamusta naman po ang sitwasyon nyo dyan ngayon at pati na rin sa inyong mga field offices sa buong rehiyon? Wala po tayong magawa kasama ang Audrey kung hindi patuloy na maglingkod ng tapat sa ating mga mamamayan. Ang unang-una kong instruction ay puntahan yung city, municipal, or provincial engineering office sa ating mga field offices para ipa-check yung kanilang mga opisina at ipa-certify na structurally safe yung kanilang mga structures para ipagpatuloy natin ang ating serbisyo. Sa awa ng Diyos, wala naman masyadong malaking pinsala sa ating mga infrastruktura ang ginagawa ng ating lindol, except for some minor cracks at saka yung isang pader dun sa Abra medyo babagsak na. So sabi ko, i-reinforce nyo na kasi rented building yung sa atin doon, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-introduce ng improvements. So sabi ko, i-firm up nyo na lang yung stock. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Nathaniel Lacambra, Regional Director ng Dole Cordillera Administrative Region. Ingat po tayo lagi, sir. Maraming salamat kasama Audrey at more power to your program, to you and to you.